Want to experience authentic Filipino cuisine? Drop by or order at Tali and Tiago Filipino Restaurant. Filipino food at its best. Check out their specialties, food packages, and promos that fit your budget. Tali and Tiago Filipino Restaurant via Cayo Mario, 16A 00192, Rome, Lazio, Italy. Enjoy food at the comfort of your home. For more info, kindly call or message us at 320-722-0797 on WhatsApp or on FB page at Tali and Tiago. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Si Percy Lapid, bumabanat. Rapid Fire! Ngayon, basahin natin yung ibang portion ulit na hindi naman natin nabanggit kagabi. Sa ibang portion ng desisyon ng Korte Suprema, hindi po sa opinyon ni Roque o ng sino mang abogado. Kasi pagka opinyon opinyon lang nila yun . Wala namang magagawa yung opinyon nila . Laban sa desisyon ng Korte Suprema, kahit sino na mag-opinyon. Ito, babasahin ko, hindi ho opinyon, kundi ito mismo ang nasasaad sa desisyon ng Korte Suprema, mga kaibigan, na nagsasabing si Presidente Digongyo hindi niya pwedeng invoke, igiit ang pagkalas ng Pilipinas mula sa Rome Statute, yung kasunduan. Kaya tinawag na Rome Statute yung dahil sa Rome ginawa yung kasunduan na yun para makaiwas sa investigasyon ng prosecutor ng International Criminal Court sa mga paratang at mga kaso na nangyari sa crimes na kanilang nagawa pala sa mga kaso sa kanila na crimes against humanity dahil sa pagpatay sa libo-libo katao doon sa brutal war on drugs. At bumoto po rito unanimous. Pag sinabing unanimous, lahat po yun . Ilan na maestrado ng Korte Suprema? 15 yon, kasama Chief Justice. 15 silang lahat. At sinabi rin sa desisyon na ang presidente hindi pwedeng i-terminate ng labag sa batas yung international agreements nang walang pagsang-ayon ng Senado. Yun ang nakalagay sa decision mga kaibigan. At sa desisyon po na yan ay sinabi ng Korte Suprema na that as a state party, the Philippines was bound to recognize the jurisdiction of the ICC. Mga kaibigan, ang Pilipinas anya ay kailangan kumilala sa jurisdiction ng International Criminal Court at makipagtulungan with its processes sa mga proseso even after its withdrawal. Kahit pagkatapos na ng pagkalas nito mula doon sa kasunduan that created the International Court na lumikha doon sa
International Court. Yun yung Roman Statute na kasunduan. Ang sabi ito sa desisyon ng Korte Suprema, withdrawing from the Rome Statute does not discharge a state party from the obligations. Ang pagkalas daw doon sa Rome Statute, mula doon sa Rome Statute, ay hindi po nagpapawala ng obligasyon ng isang bansa doon sa kasunduan, mga kaibigan. Ibig sabihin, nananatili ang obligasyon mo sa kasunduan kahit na ikaw ay kumalas pa. Kasi nga merong meron silang provision yata dun sa Rome Statute na yan na pwede kang kumalas, di ba? Wala namang sinasabing hindi ka pwedeng kumalas. Pero, halimbawa, kumalas ka ngayon, magkakaroon ng visa yung pagkalas mo after 1 year. At ang sabi nga nung dating justice na si Padilla, nasampahan ka na ng nagumpisa na yung proseso Pagka nagumpisa ang proseso sa iyo, meron ng inihain laban sa iyo. Tapos kumalas ka, hindi napapawala ng visa yung mga reklamo sa iyo. Yun ang ibig sabihin, yung obligations, di ba? Hindi napapawalang sala yun. Pwede kang kumalas. Pero meron ng ongoing na yung yung complaint laban sa iyo. Mga kaibigan. Nauna na yun bago ka kumalas. Hindi nawawala ng visa yun. At yung pagkalas mo, magkakaroon lamang ng effect, 1 taon pagkatapos nung pagkalas mo. Mga kaibigan. So, kaya nga, ang nasasakop na mga taon na iimbestigahan ang haba Magmula dun sa mayor pa lang siya, vice mayor, mayor, mga kaibigan, pagkatapos dun sa unang ilang taon ng kanyang presidency, hanggang dun, hanggang sa magkaroon ng visa yung pagkalas niya. A year after nung siya ay nag-announce ng pagkalas sa ICC. Hanggang dun, mga kaibigan, ay nasasako pa siya ng jurisdiction. Yun yung jurisdiction, yung sakop pa siya ng International Criminal Court, yung sanction. Hindi ho ba? Sabi pa ho dito sa desisyon ng Korte Suprema, kaya yung magsasalita si ganito interpretasyon, mali yun. Pwede mong batikusin yung desisyon kasi tapos na yan di ba? Pwede mong punahin yan, pwede kang magbigay ng opinion mo, pero wala nang epekto sa desisyon nitong Korte Suprema sapagkat kahit ano pa pagsasabihin natin lahat dito, desisyon na ng Korte Suprema yan, batas na yan May magagawa pa ba tayo? Halimbawa, kamukha sa pagpayag nilang tumakbo si ERAP, mga kaibigan, may magagawa pa ba tayo kahit na masama yung desisyon na yun ng Korte Suprema? Hindi ba? Wala ka na magagawa. Pinatakbo nila ulit si ERAP Di ba? May nagawa ba tayo? Wala. Ganon din yan. Puro opinion lang yan. Ito ang totoong kahulugan. Kasi ito yung nakasulat sa sa decision ng Korte Suprema. Ano sabi pa? Consequently, liability for the alleged summary killings, yung pananagutan sa mga umano'y pagpatay, and other atrocities committed in the course of the war on drugs is not nullified or negated here.
mga kaibigan. Lahat ng kaso mo, hindi nababaliwala, mga kaibigan, dahil sa ginawa mong pagkalas. Yun ang tinutukoy doon. Mga kaibigan, nililiwanag ng Korte Suprema. Ito pa ho ang sabi, paliwanag ang sinulat doon sa desisyon. Kasi sabi ng Korte Suprema, yun daw, yung withdrawal became effective on March 17, 2019. Doon nagkaroon ng bisa. This means that all acts committed by Duterte and other public officials up to that date were still within the ambit of the ICC's jurisdiction. Sakop pa eh. Yun yung sinasabi natin kanina eh. A year before siya nag-announce, isang taon pa bago magkaroon ng visa yung kanyang withdrawal. So, nagkaroon ng visa yung kanyang withdrawal March 17, 2019. Pero bago yon, sakop pa siya. Kahit na nung i-announce niya pa yon, sakop pa siya ng jurisdiction ng International Criminal Court. Ang sabi ng korte, maliwanag na nasasaad sa Article 127 ng Rome Statute na ang Pilipinas ay sumali, lumahok dyan sa Rome Statute noong November 2011. Ito sabi nila, even if it has deposited the instrument of withdrawal, it shall not be discharged from any criminal proceedings. Mga kaibigan, whatever process was already initiated before the ICC oblige the state party to cooperate. Mga kaibigan, ikaw ay nasasako pa rin, kaya may obligasyon ka pa rin, pananagutan ka pa rin. Doon sa mga kaso na inihain sa'yo. Ayan po ang dapat na mas paniwalaan natin kaysa yung pong sinasabi nila, Roque, wala yan eh. Salita mo lang yan eh. Di ba? Ito, paliwanag ito mismo, maliwanag mismo ito dahil ito mismo ang nakasulat sa desisyon. Nakalagay po dito, sabi ni Pangalangan, kilala niyo ba tong si Pangalangan? Ito po naging judge ng International Criminal Court. Pilipino ito. Itong si Pagalangan, na-nominate ito sa Korte Suprema ng ilang beses pero hindi siya naging justice. Pero nakuha siyang maging judge ng International Criminal Court. Nag-serve siya dyan. Article 127 of the statute says, ito mas merong credibility, merong authority na magpaliwanag tungkol sa mga kaso ni laban kay Digongyo tsaka sa mga tauhan niya na kinasuhan ng crimes against humanity sa International Criminal Court, sapagkat itong nagsasalita naging judge. Marami na silang hinawakang kaso, hindi lamang sa Pilipinas, sa ibang mga bansa pa. Mga kaibigan,
Ang sabi niya, Article 127 of the statute says that the court retains jurisdiction even after the withdrawal. Nananatili ang jurisdiction kahit na pagkatapos na makapag-withdraw. Isipin ninyo, kumalas, mga kaibigan. Yan ang pangalan, ano ba pangalan nun? Ay, nakalimutan ko first name yung dating judge ng ICC. Mga kaibigan, pero ano na siya, tapos na yung kanyang term yata doon bilang judge. Kaya ito, mas kapani-paniwala. Mas dapat natin paniwalaan dahil ito naging judge, di ba? Si Roque hindi naman Wala naman yan Ang katunayan puri siya ng puri kay dating Presidente Noynoy Aquino nung tayo ay mapaanib dyan tayo'y mapasali dyan maging signatory ang Pilipinas doon sa Rome Statute. Mga kaibigan, palakpak si dyan ayan, nasa mga nasa internet pa yan, pwede mo makita sa Google yan. Pinupuri niya, katakot-takot. Gusto niya siguro magpapansin nung kay Pinoy, di ba? At nung hindi pa tayo lumalagda dyan, sa Rome Statute na yan ang advocacy ni ni Roque, na tayo'y kailangan daw sumali dun siya nagbububunga nga nun Kailangan na niya, sumali tayo dyan. Tapos sumali Pilipinas, naging signatory. Pinuri ng pinuri si Pinoy sa wakas daw. At napasali tayo dyan. Isipin mo ngayon, ang layo ng sinasabi nito. Di ba? Bakit? Nakikinabang Yan ang sinasabi natin, mga kaibigan. Yan ang kaibahan namin doon sa mga ganyang klase ng taong opportunista yung tawag dyan. Di ba? Mga maiahalin tulad mo talaga sa baboy. Kung nasa nandarak, doon sasabsab. Yung mga abogadong nagkalat na yan. Ganyan yan kung saan sila nakikinabang. Wala namang dapat hangaan sa kanila Lalo yung nagtatapang-tapangan, yung sila Gadon, yan sina Roque, walang dapat hangaan sa kanila, pati yung mga troll, wala namang kahanga-hanga sa ginagawa nila Pag-isipan niyong mabuti. Bakit? Kasi po, ang pinagpipilitan nilang ipagtanggol, nakaupo. Matapang sila dun sa mga taong wala sa panig ng nakaupo. Ano ibig sabihin nun? Walang lakas yun Hindi ba? Mahina yun Walang lakas yun. Ang ibig sabihin nun, nananadya ka ng walang lakas. Di ba? Dinadapurak mo yung mga walang kakayahan. Mga kaibigan. Pero hindi ganun ang trabaho ng mga nasa media. Ang mga nasa media, lalong nakaupo, lalong mas mabuti na yun ang pinupuna mo. Kaya nga yan ang naging trabaho namin dito na sa programa natin. Mga kaibigan, sa loob na mahabang panahon, hindi ko nung naging presidente si Ramos, sino bang unang-unang bumuo ng grupo sa pagtakbo ni Ramos noon? Kami rin Ako pa nga spokesman mga kaibigan nung manalong presidente, panay ba puri natin? Hindi. Binabanatan din natin. Panahon ni Pinoy. Mga kaibigan, si Pinoy, kinampanya ko rin sa radyo. Pero nung nakaupo, kapag may mga mali,
Pinupuna rin natin, binabanata natin. Yun lang ang kaibahan ngayon. Ito mga to, nagtatapang-tapangan lang. Mga kaibigan, kumbagay, nagtatago sa palde. Paano ang kinakalaban nila? Mga wala sa kapangyarihan. Dahil doon sila nakapanig sa nasa kapangyarihan. Hindi katapangan yun. Bully. Kaya nga tinawag sila bully. Mambubuli. Hindi ho ba? Mga kaibigan, walang katapangan doon. At saka tandaan ninyo, ang pagsasabi ng katotohanan, hindi nyo dapat hangaan yan. Hindi isang kahanga-hangang katangian yan. Nagiging kahanga-hangang katangian lang yan pagka wala nang may gustong magsalita ng katotohanan. Doon lang nagiging, kaya may humahanga. Pero dapat nating tandaan lahat, yung pagsasalita ng katotohanan, hindi ho namin tungkulin lang, kundi tungkulin ng bawat mamamayan yan o ng bawat nilalang. Yan ang tatandaan natin. Lahat tayong mga nilalang, ang sangkatauhan, dapat talaga obligasyon ang magsabi ka ng katotohanan. Di ba? Maging sa harap ng Panginoon Diyos. Yan ay isang tungkulin. Kaya tungkulin natin yan. Hindi dapat hangaan ng isang tao, kagulatan. Kasi nagugulat yung iba. Bakit nagsasabi ng totoo ito? Kahanga-hanga ito. Hindi, imbes na ganun ho ang reaksyon, ang ibig ko sabihin. Dapat ganun tayong lahat. Nagsasalita tayo ng katotohanan. Kaya lang nagiging kahanga-hanga yung katotohanan, pag wala nang may lakas ng loob na magsalita niyan, kinatatakutan mo nang sabihin ang katotohanan, dapat nga ipagmalaki mo yan. Sapagkat ang kahulugan yan ay ginagampanan mo ang iyong tungkulin bilang isang nilalang, mga kaibigan. Di ba? Kaya ano nangyayari? Kapag wala nang gustong manindigang magsalita ng katotohanan o pumanig sa katotohanan, ano nangyayari? Yung kasinungalingan na ang nagiging katotohanan. Hindi ba? Kaya yan ngayon na nangyayari. Bakit? Kukunti yung nagsasalita ng katotohanan Mga kaibigan Puro kasinungalingan Yun tuloy yung nangyayaring lumalabas na katotohanan. Di ba? Kaya, huwag tayo magtaka kung ang pinaniniwalaan, yun nagkakalat ng fake news. Dahil yun ang sitwasyon. Hindi lamang ngayon sa Pilipinas. Dapat dito sa Pilipinas, ganun tayo. Halimbawa, nanalo si Vice President Leni Robredo, ang nag-iisang karapat-dapat na sumunod mamuno. Ayaw na, tigilan na natin yung pulis. Military, tigilan muna natin yung bumoto ng ganyan. Hindi pa tayo nakakabangon dito sa madilim na yugto ng 6 na taon. Napakadilim ng malupit na administrasyong ito. Mga kaibigan, tama na muna. Tayo ay magluklok ngayon ng isang mapagkakatiwalaan, hindi mapaghiganti. Walang itinatago o kinikimkim na galit kanino man. Yun ang kailangan natin. Makikita mo ba yan sa ibang kandidato? Sino walang ganyan? Sino ang maikakatulad mo kay Vice President Leni Robredo? Wala na po Wala. Umanap kayo. Mga kaibigan, sa mga tatakbo ngayon. Sabi ko nga, ang gagampanan lang ng mga papel niyan, para sila-sila pa rin.
Makikita mo sa line-up pa lang eh. Gusto nila, sila-sila pa rin eh. Sipin mo, mga itinakwil na ng taong bayan, kukunin nila. Ticket, JB Ejercito. Yun namang anak, Jinggoy Estrada. Di ba? O, sino pa? Ito, tandaan ninyo, manalo ulit mga yan. Pag si Duterte ulit nanalo. Imagine ninyo, sino ang Senate President? Si Babalu, Babalina, si Aimee. Ha? Hindi natin alam kung ano tatakbuhan ni Bongbong Marcos. Ha? Makikihati rin ito eh. Talagang ano to eh, patay gutom na maging presidente ito. Alam nyo kung ba't ako nabuisit dyan? Yung ginagawa nila kay Vice President Leni Robredo. Di ba yung ginawa, yung kaso? Lahat ng pambababoy ginawa kay Vice President Leni Robredo. Wala naman silang mapatunayan. Hindi makamove on. E sa madalit sabi, hindi karapat dapat mapwesto yung mga ganyan. Ang hinahanap natin, mga statesman. Yung walang pinipili. Kasi yun din ang nakasulat sa Biblia, huwag kang magtatangi ng tao. Di ba si Nino, yun din ang sinabi sa isang speech niya? Papayag kami ganito. O kung manalo ka ulit, provided, may kulatilya raw. Sabi niya, na pareho mong paglilingkuran ang bumoto sa iyo at ang hindi bumoto sa iyo. Isipin ninyo yun, mga kaibigan. Itong mga ito po, wala yan. Tandaan ninyo. Huwag niyong hayaang mapahamak na tuluyan ang ating bansa. Isa lang ang pwedeng ipantapat natin sa kanila. Pasensya na yung iba. Hindi nyo panahon ngayon. Kung gusto natin makaalpas sa malupit, sa madilim na yugto ng buhay nating mga mamamayang Pilipino, ito na yung pinakamadilim na inabot natin. Lalong didilim yan kung gusto nyo pa. Pero paano yung marami? Sabi ko nga sa inyo wala akong makitang dahilan para manalo pa ulit yung mga yan Anong sektor sa lipunan ang pwede ninyong ituro sa akin na natutuwa sa kanila? Aber? Sektor ng mga manggagawa. Endo. Ano nangyari sa endo nila? Nahinduropot yung endo nila, di ba? Wala. Mga kaibigan. Ano nangyari sa pangako sa OFW? Mga kaibigan. 2 years lang kayo, balik na kayo sa Pilipinas. Drama hindi ba? Balik na kayo, marami ng trabaho sa Pilipinas. Asan? Mga kaibigan. Kabaliktaran ang sinasabi. Bakit? Pinagmumura yung mga taga-ibang bansa Sabi ko nga sa inyo, lahat ng ibinabala nating magiging resulta ng kanyang ginagawa nun, kahit hindi pa tayo yung lubusang lubusang nawala ng tiwala, hindi pa noon, hati pang damdamin natin. Gusto pa rin natin tumulong. Kasi gusto natin kahit sinong administrasyon magtagumpay dahil pag nagtagumpay ang isang administrasyon, tagumpay nating mga mamamayan yun. Kaya ikaw ay butante ng isang nakaupo, kaya hindi ka butante niya. Tagumpay nating lahat. Kaya yun nga sinasabi ko, hindi ba na, ang sa akin lang, tinataya ko na ang ating programa para sa karapat-dapat na pagpili ng mamumuno sa ating bansa. Bagay na hindi ginagawa ng iba yan. Mga kaibigan, bakit? May pera dyan Lalo eleksyon ng presidente, may pera ho dyan Pero tayo, tumataya na tayo sa wala. Mga kaibigan, bakit? Sapagkat pag nagtagumpay ang taong bayan, kasali ako ron.
Hindi pansarili ito. Eh lahat yung tumatakbo na yan, pansarili yan eh. Sabihin nyo sa amin, meron ba matinong ganyan? Ibabalik, kailan kayo titigil? Soto, Lacson, di ba? Wala eh. Ayaw nang tumigil eh. Yun na itanong nyo sa kanila, kailan ba kayo titigil? Hindi yung bakit ka tatakbo. Ha? Tanong lang yun para sa mga bagitong gustong makapagnakaw. Di pa nagkakaroon ng pagkakataon. Pero sa kanila, ang tanong, kailan ho ba kayo titigil? Kailan matatapos yan? Ha? Mahal daw nila ang bansa. Kung mahal mo bansa mo, huwag ka nang tumakbo. Yun ang doon mo maipapakita ang pagmamahal mo sa bansa. Di ba? Ang pagtunay na pagmamahal sa bansa, merong sakripisyo. Wala naman kayong sakripisyo eh. Perwisyo kayo eh. Pamimirwisyo, alam ninyo. Hindi mo ba? Yun ang tunay na pagmamahal sa bansa. Isakripisyo mo ang sarili mo. Sarili mong hangarin. Hangal kayo eh. Di ba? Puro kayo hangal. Mga kaibigan, Pacquiao, ano nalalaman mo? Totoo naman yun eh. Itong bobo naman, hindi niya alam gagamitin siya sa sasakyan. Parang jeep. Kasi iniisip ng mga politiko, dito tayo, malaki tsansang manalo kung dito tayo nakasakay. Kasi lulubog na yung barko ni Digong nyo eh. Ang dami ng kaaway niyan, galit lahat sa atin yan. Senior citizen, mga kabataan. Anong sektor sabihin nyo sa amin ang natutuwa pa dyan? Common sense, mga kaibigan. At common sense din, bakit ang paborito nilang pagpiestahan at bastusin si Vice President Leni Robredo? Bakit? Gagawin ba nila yun kung mahina talaga si VP Robredo? Hindi nila gagawin yun. Kasi yung paninira, yung pambabastos, ang laki ng epekto niyan para sumimpat siya lalo tao kay Vice President Leni Robredo. Maraming mabubuwisit sa'yo. Ha? Lugar na sinisikmura ka na, mabubuwisit pa sa'yo. Yung negative effect noon. Walang yun eh. Kasi wala ka namang ipipintas kay Vice President. Katunayan Katunayan, itong mga ito, mahal nila bayan. Nakita nyo ba lumabas yan? Mula nung panahon ng pandemya, yan sila Tito Soto, sila Lacson, nakahalubilo ba yan ang mga tao sa panahon na kailangan ng kanilang pagdamay? Yung magpapalakas man lamang sa loob ng ating mga kababayan. Hindi, wala na nga kayong binibigay eh. Tinatakot pa, di ba? Kasama sila, katulong sila sa pananakot. Ngayon, mahal daw nila, mga kaibigan, dahil mag-e-eleksyon. Sino lang ang gumawa niyan? Si Vice President Leni Robredo lang. Umanap kayo. Sige nga. Kahit wala pang pandemya, lalo na nung pandemya. Di ba, panay, iba-ibang programa, project. Parang si Vico Soto, yung ginawa ni Vico Soto nung una rin sa Pasig. Pero yung kay Vice President Leni Robredo, tuloy-tuloy. Di ba? May mga express pang mga swab test. Tumutulong kahit na hindi siya kasali sa agenda ng gobyerno, siya humihimok, magpabakuna tayo eh. Di ba? Para magkaroon tayo ng proteksyon. Man lamang. Kahit papano. Bueno, lumagpas na tayo ng oras, mga kaibigan. Kaya tayo'y babati ng konti sa mga nanonood sa ating palatuntunan. Birthday din pala ngayon ni Baroque.
Laurente. At pinababati siya ni Dante ko. Happy birthday kay Barok Laurente. Nanonood po si Arlene Gallardo ng San Pablo City. Fernando Nicolas. Lloyd Daza. Efren Cruz. Tumalon tayo sa ilalim. Dali Alvin Samson, Pedro Penduco, Rod Fontanilla Santos, Lourdes de Vera, Vigilia Lagrana Fidel, Anita Hapon, Mr. and Mrs. Wilson Rosas. Happy 8th anniversary po sa inyo kay Mr. and Mrs. Wilson Rosas. Teresita Aguinaldo, Raydom Gerbolingo, Jimmy San Juan, Gracie Corbito, Mike Madela, Daniel Bon, John R. Season, DG Odarag, George Jorge Lito Caballero, Arlet Rosales Maclin, Lynn de Borja Galvez, Paul Manpunsal, Bong Garlitos, Nardle, Roselito Castillo, Noel, Marlon Pexon, kaibigan natin sa Chicago ito, Nestor Cruz, si Edwin Suarez, Salud Noblesa, Norma Samson Arcilla, Ronnie V, Maria Dolores Santos, Luz Bimin Romana, Josue Hernandez, J.R. Madrigal ng Queens, New York, at saka si Nestor Palustre ng Queens, New York. Si J.R. pala, taga Southern California. Si Ferdinand Ducusin from Saudi Arabia, nanonood sa atin. Emilito Policarpio ng New Jersey. Joey Regalado ng Los Angeles, California. June Ferin, Rita Magboo, Dennis Salindong, si Ernesto Mangahas, Antonio Arevalo, Vin Limusnero, Joel Diaz, Buenos Dias ng Italy. At siyempre, batiin natin ang ating mga katropa, Rosita DC, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, Yula Sotelo, Jorge Beichong ng Tokyo, Japan, Ella Samson Albiar, Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina, si Ella Samson Albiar, yan. Sino pa ba? Binabati ko si Boji and Dueni Hoya ng California. Si Eric Partosa ng Nevada. Abet M. Acuña, Emi Acuña. Norma Samson Arcilla ng Balangab City, Bataan. Maria Luisa Kamurungan o Maria Luisa Saragosa Kamurungan ng Green Valley, Baguio City. Ang ating kaibigan, Senyor Tuts Almasan ng FBC Revert, Original, Family Birth Control. Si Connie Geng Nagel ng Greenwoods, Dasmariñas, Cavite. Felin Tagreyes ng Maryland, USA. Ana Gangan Ocampo ng Mendez, Cavite. Fermin Wong, Berto Laveja ng Alberta, Canada. Alvin Samson ng London. Jesus Cuba, Nanding Cruz. Rodalyn Espiritu. Ayla Cañete ng 13 Martires City. Al Hernandez ng Vallejo, California. Birkan Ors ng Istanbul. Ayan po, VD Mangkol. Nixon ng Torres at Mary Jane ng New York, USA. Sally Pascual Ronyo ng Montreal, Canada. Nelly Serran Fami. Diana Sayas Kirante. Dennis Salindong.
Rupert and Baby Arcilla ng San Jose del Monte, Bulacan. Ricky Mel, Philip Canuto ng Saipan, Marianas Island. Ito si Philip, yung gumagawa ng merong flower shop sa Saipan. Si Jaime Mariano, Ray Rivera ng Valenzuela City, Jimmy Reyes Montaos, Ronald Rus Batocabe ng Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, si Edwin Relunya ng Sydney, Australia, Peter Arvin Diaz, Eric Swan ng Sherling Heights, Michigan, Arnaldo Alcantara, Mike C., Marisa Garcia, si Kaani, si Chopilo Santiago ng Aba City, Kingdom of Saudi Arabia, Marilu Pascual from Montreal, Canada, Loed Batallones, si June Gases nga pala, ng Abracadabra sa Guam, si Walden Kihamberi, nandyan di sa Guam, at ang kanyang pamilya na mga musician. Rudy Bautista, Bob Andrade ng Bugalyon, Pangasinan. Pero siya po ay nakabase sa Agora Hills, California. Si Vargas Richard, Joel D. Nice. Hindi raw siya nice. At saka ang kanya may bahay si Lilibet Lacandula, Raydon Gerbulingo. Nabanggit na natin yun si Carlo Marasigan Sr., Jermaine Isidro Aguila, Connie Villamor, Yuhan Sen, Mercy Barrera, Ronnie Boggs Nicolas ng Bulacan, Mirna Guillermo ng Chicago, si Carmela Tanyida, Neil Edward Drinks Villegas, Dennis Salindong, Samuel Gerard Chaneco Manugid, Lynn Florendo, Glorina Tercias ng Baguio City, Yanini Bunini ng Virginia Beach, Virginia, Genesis Renante from Israel, Edna Nainay Agana, Isplaki Tony ng West Covina, Prisjo Lapus ng Los Baños, Laguna. Prisjo Lapis pala yun. Elvira Pilapil ng New York. Si Anita Hapon, siyempre sa Japan yan. Pero wala na tayong oras, tayo po'y magpapaalam na. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Babalik po tayo bukas alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At sa ating pong live stream sa FB alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi. Overtime tayo. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Lucy Torres.